Mga kababayan, magandang araw po ng Sabado, October 26 na po, 2024. Meron po tayong update sa dalawang bagyo po na ating minomonitor. Ito pong si Bagyong Christine at si Bagyong Leon. Pero bago ho natin yan ipagpatuloy, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell. Importante po yan para lagi ko po kayong mo-notify sa lagay po ng ating panahon. So unahin na natin mga kaibigan. Ito nga pong si Bagyong Christine at salamat Diyos sa Diyos. Ito po tuluyan ng nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ngayong Sabado mga kaibigan, ito po ay may direksyon na, nandito na po siya sabay bandang west of Northern Luzon mga kaibigan, outside Philippine Area of Responsibility na may layong 815 kilometers. And as of now, isa pa rin siyang ganap na severe tropical storm na may lakas pong hangin na 100 kilometers per hour. Pa-westward po ang kilos mga kaibigan sa bilis po na 15 kilometers per hour. Ang nagiging problema natin ngayon mga kaibigan, nagkaroon siya ng direksyon na pabalik or pa-U-turn. Papasok po muli sa Philippine Area of Responsibility. So ipapakita ko po sa inyo para malinaw sa atin at makita nyo din yung sistema natin o yung weather track system natin sa direction po nitong si Bagyong Christine. Pagdating po ng October 29 sa ganap po na alas 5 ng hapon, Tuesday po iyan, ito po ay muling papasok sa loob po ng Philippine Area of Responsibility natin bilang isang mahinang bagyo or tropical depression. Pero posible po itong magbago at maging isang ganap na lamang na low pressure area. Then as of now, nakita naman natin sa track natin, ito ay magiging 45 kilometers per hour na lamang ang lakas ng kanyang hangin, which is pag 45 kilometers per hour, yan po ay matuturing natin bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. So bakit po siya babalik mga kaibigan? Ito po ang problema natin ngayon. By next week din po ay inaasahan po mga kaibigan, etong panibagong bagyo na ating minomonitor ay papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang tinutukoy ko po dyan, eto nga pong si Bagyong Leon mga kaibigan. As of now, alamin natin yung intensity or lokasyon niya mga kaibigan. As of now, meron po siyang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso pong pumapalo up to 80 kilometers per hour. At ito po ay pa-northwestward. Ang bilis po niya sa bilis na 35 kilometers per hour. Kung titignan nyo mga kaibigan sa ating weather system track, makikita nyo po, magiging isang ganap po siya na severe tropical storm pagpasok po sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa October 27 sa ganap po na alas 2 ng hapon. Bale, Sunday po yan mga kaibigan. So ang magiging problema natin dito, ito po yung humahatak sa mahinang bagyo na si Bagyong Christine. Dahil nga po pahina ng pahina si Bagyong Christine, ina-attract po siya o hinahatak po siya nitong si Bagyong Leon. Ito po yung sinasabi natin na interaction ng dalawang bagyo, tinatawag po na Fujiwara effect. So dapat ba natin itong ikabahala or dapat po ba tayong matakot? And as of now, huwag po kayong matakot mga kaibigan dahil kahit napaka-rare po nito mangyari sa loob ng isang taon, last year, hindi po ito nangyari. Pero ngayon mga kaibigan, nangyari ito. Pero hindi na po ito bago dahil ayon na rin po sa ating mga nakuhang update way back 2007, nangyari na rin po yan sa Bagyong Lando at Bagyong Mina, which is etong si Bagyong Lando, papalabas na ng PAR or nakalabas na, sabay enter naman po nitong si Bagyong Mina, hinatak niya po etong si Bagyong Lando at muling pumasok sa loob ng PAR. Pero ang nangyari dito mga kaibigan, pag pumasok pabalik sa PAR, ito yung mahina at magiging isang ganap na lamang na tropical depression or mahinang bagyo. So hindi po natin yan dapat ikabahala mga kaibigan. Nangyari na rin po yan noong 2016, magkasunod po na nalalansa at naghabulan sa Pilipinas etong si Typhoon Karen at etong si Typhoon Lawin, which is nagkaroon sila ng interaction. Nangyayari lamang po yung interaction nito mga kaibigan kapag ang direction po or lapit po nitong dalawang bagyo ay nasa 1,400 kilometers sa isa't isa. Doon po yan magkakaroon ng interaction. Kaya nagkakaroon ng Fujiwara effect na tinatawag. So ang mangyayari mga kaibigan, dahil po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, etong si Bagyong Christine, apektado pa rin po ang malaking bahagi
bahagi ng Metro Manila, North at Central Luzon, kasama po ang Calabarzon, Mimaropa, kasama rin pong Isabela, ng trap po nito nga pong si Bagyong Christine. Hindi pa naman siya tuloy humihina mga kaibigan. So meron din po tayong posibleng heavy rainfall warning sa malaking bahagi po ng Luzon mga kaibigan ngayong araw po ng Sabado. So expect pa rin natin ang malawakang pag-uulan mga kaibigan na may kasamang pagkulog at pagkidlat pagdating po sa hapon at sa gabi mga kaibigan. Dahil po yan sa trap nito nga pong si Bagyong Christine. Ito naman po mga kaibigan si Bagyong Leon, as of now, wala pa naman po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas dahil hindi pa naman ito tuluyang pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So hindi ito maglalandfall sa ating Philippine landmass. Tignan nyo mabuti mga kaibigan, papasok lamang po siya sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero hindi po ito maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. So ang makakaapekto ngayon, etong kanyang trap or yung extension ng hangin. Pero kung titignan po ninyo, ang pinakamalakas niya ay isa lamang pong ganap na typhoon category, which is malabo siyang maging isang super typhoon. So maging handa na lamang tayo mga kaibigan. Bukod dyan, ito pong minomonitor natin na isang low pressure area na halos kadikit po ni Bagyong Leon ay bumuntot na po or hinatak niya na. So ganun din yung mangyayari dito kay Bagyong Christine. Hatakin niya hanggang sa humina at maging isang ganap na lamang na low pressure area. So wag tayo mag-alala mga kaibigan dahil nga po kahit magkaroon ng interaction ng dalawang bagyo o yung tinatawag po natin na Fujiwara effect ay hindi naman ito magkakaroon ng malaki o matinding pinsala po sa malaking bahagi po ng ating bansa. So pinag-iingat din mga kaibigan. Ito po makinig pa rin tayo. Apektado pa rin po ng trap. Ito nga po si Bagyong Christine, ang ilang bahagi po ng Ilocos Norte, dares po ng Ilocos Sur, Apayao, dares po ng Abra, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, dares po ng Aurora, dares po ng Nueva Ecija, Bulacan, kasama ang Tarlac, Pampanga, dares po ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Northern at Central portion po ng Quezon, kasama din po dyan ng Polillo Island, Lubang Island, Ito po mga kaibigan, sa ibang bahagi naman ng Luzon, kasama rin ng Batanes, dares po ng Quezon, dares po ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon. The northern portion po ng mainland Palawan ay apektado rin po nito nga pong trap or extension po ng hangin nito nga pong si Bagyong Christine. Ibinaba na po mga kaibigan ang storm wind signal number 1 and 2 sa malaking bahagi po ng Luzon. So wag na po tayong mabahala. Ang ilang bahagi naman po ng Visayas kasama Aklan, Capiz Antique, kasama po ang ilang bahagi ng Caluya Island, Iloilo, Bantayan Island, kasama po ang Northern Samar, kasama din ang northern portion po ng Samar mga kaibigan, yung binanggit ko na po, at ilang bahagi po ng northwestern portion po ng Leyte ay patuloy din makakaranas ng extension ng hangin nito nga pong si Bagyong Christine. So asahan natin sa bandang hapon at sa gabi ang malawakang pag-ulan na may kasamang pagulog at pagkidlat dahil sa extension nito nga pong si Bagyong Christine. Ang ilang bahagi naman po ng Mindanao mga kaibigan, yung mga lugar po dyan ay posible pa tayong makaranas ng maulap na kalangitan pagdating sa hapon at sa gabi dahil naman po sa mga localized thunderstorms. So maging handa pa rin tayo mga kaibigan. Dito naman sa Metro Manila, pagdating ng umaga, asahan natin ng medyo maaliwalas na pag-ulan pero malaki din ng tsansa ng magkaroon ng mga maulap na panahon dahil nga po sa extension nito nga pong si Bagyong Christine. So mga kaibigan ko, tulad na aking sinasabi, maging handa tayo palagi kapag ganitong klaseng bagyo ang ating kinakaharap. So hindi natin dapat maging pangambahan itong si Bagyong Leon. Pero dapat po ngayon pa lamang maging handa tayo sa mga posibilidad na mangyari. Especially po yung mababang lugar diyan sa Luzon, North Central, Calabarzon, Mimaropa, Isabela, Metro Manila. Lagi po tayong binabaha. Hindi po tayo nakakapaghanda kahit merong mga update dahil binabaliwala lamang po natin. So linisin natin yung mga basura para hindi po bumara sa mga kanal. Wag po tayong umasa sa tinatawag nating flood control dahil hindi po natin dapat asahan yon. Asahan natin ang ating mga sarili na kumilos po ng mas maaga. Kaya nga po tayo nagre-report dito araw-araw sa inyo ay para ma-update ko kayo sa lagay po ng panahon. So bandang hapon o sa gabi kung wala naman po tayong importanteng lakad or kung may mga lakad tayo, ugaliin niyo po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa mga biglaang bugso ng pag-uulan. Mga kababayan, pinapaalala ko, lagi kayong maging informed sa lagay ng panahon.
I-ready natin ang ating mga kagamitan, iayos natin in case po magkaroon ng mga biglaang pagbabaha sa mga susunod na bagyo, kung may mga papasok man, and hopefully wala naman po, hindi po masisira ang ating mga kagamitan. So lagi din tayong mag-stock ng pagkain kung ano lang po ang ating kaya, no? Bigas, noodles, dilata, kung ano lang po. Hindi kailangan marami mga kaibigan. Hindi naman mananalansa ng 2 linggo, 1 buwan ng bagyo, no? Alam naman natin, minsan pinakamatagal yan hanggang 4 na araw mga kaibigan. So lagi tayong magkaroon ng constant communication sa dapat nating gawin, magplano kapag ka ganitong klaseng sakuna, no, or mga bagyo. Maging laging I'm ready sa mga posibilidad na mangyari. So panghuli, maalala ko mga kaibigan, no, wag na tayo lumabas ng mga kabahayan natin kung ganitong may pagbabaha or may mga malalakas sa pag-ulan, malakas na hangin, dahil delikado po ang sitwasyon. At panghuli, palagi po tayong manalangin sa lagay ng ating panahon, no? At para maligtas ang ating mga kababayan, lagi nating i-inform. Kaya po yung ating binabalita sa inyo, mas maganda i-share nyo sa ating mga kababayan para din po nalalaman nila ang lagay ng ating panahon. So mga kababayan ko, yan lamang pong update natin for today. Please, wag kalimutan mag-like and subscribe at pahit ng notification bell. Magandang araw po mga kaibigan sa inyong lahat.